Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niya nata sa atong tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnem, qui non supis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Why pangatarungan nga mulungtad, kunwa sa kamaturan ipasukan. Si Jesus nagtugan, unsa ang kamaturan. Ngayon siya, pabilin kamo sa akong mga pulong. Nga akong mga pulong kamatuuran o kini makaluwas ka ninyo. Mabasa sa Ebanghelyo, Giaso ni San Juan, Uluhan 8, tudling 31-32. Maigsoon, nagadapi kami kaninyo, ug usab pagpamati sa akong mga kaygalaan nga dunay mga dagkong pangutana, nga takusan nga atong paminaon. Kung di ta makatubag, itugyan na ito sa Ginoo. Pero makatubag ta, ito nagihatag sa Giyapos Ginoo. Atong pasalamat sa atong mga kaigsuunan, nga uban ka nato ni atong tulamanon, niya ito na yung pasalamat sa Ginoo, nga may panglawas, may pagbiya niya sa iyang katungdanan pagka-arsobispo sa Archdiocese of Cebu, nga mao si atong tinamud, Arsobispo Jose Serapio Palma. Manya puli niya mo si Arsobispo Albert Uy, ligdong, mapabisanon, o sangkap kanunay sa iyang kanunayang pagtuon aron pagpaambit sa mga pulong sa kaluwasan. Doon na siya ay Facebook, doon na siya ay role diya sa mga cellphones na to. Arsobispo Albert Uy, atong bagong Arsobispo sa Archdiocese of Cebu. Welcome na to. Salamat tas Ginoo nga naagyapoy atong obispo. Arsobispo nga madumala ka nato. Unya ato sa salamat ni Brad Dudong Limchua nga atong Pangulo sa CCTN Cebu Catholic Television Network. Brad Dudong Limchua, iyang kapikas si Sister Dayan o ang mga membro sa staff sa CCTN. Unya dapit sa akong habig sa akong tuo diya si Brad John Porca sa mga sharers sa Catholic Faith. Diya sa si Brad Rodi Racasa. Rodi Racasa na ilan na bantog nga Master of Bible Contradictions. Muna iyang natuhog ang dagham kay mga bahin sa Biblia nga nagkasinong pakiay di ay. Yeah, question of that, is this really inspired by the Holy Spirit, the Bible? When in fact there are some contradictions found in the Bible. Niya si Brad Rodi Racasa nga mo ayag sa mga bahin sa Biblia nga nagkasinong pakiay di ay. Basta maigsoon, di ta maglangan, unahon na to si Brad John Porca. Kaya salamat Brad Chok, mayong hapon kanimo, mayong gabi o mayong adlaw sa naabot nining maong Sibya, labi na dyan sa Matalom Jad Julius Obos, mayong hapon dyan. Ang pangutana Brad Chok nag-ingon man, di man ni pangutana, atake mo gini sa SDA. Ang Katoliko nag-ingon
nga gitabangan kuno sila sa dagko ug daghang tinuuhan. Kay ang ilang gong panudlo puro kabakakan. Kay ang Katoliko nadudlo og sayop. Lakip na ang sipdi, nagtudlo sila og minamao og lagmit ni sila maimpirno. Sayop ang ilang panudlo, wala sa pulong sa Dios. Pinadayag 20 bersikulo 8. Unsa may atong katinawan ni Badsok nga takiha? Palihog kog patinawan. Matag pamahayag kinahanglan dunay sukaranan. Mao ingon nga ini statement or manifestation, there must be always a foundation. The foundation of truth, not the foundation of lies. Nga atong mga pamahayag kinahanglan doon nagyoy sukaranan sa kamatuoran. Ug wa gani sukaranan sa kamatuoran, nada. Bot sabot nga pakyas kung way sukaranan sa kamatuoran. Sa San Mateo 22:29, ang atong Ginoong Kristo mingon, daghan kay nangasayop, nangasalaag, kay ilang gisalikway ang balaang kasulatan. Ang simbahan hatag o gibugaton o gugma, mithi sa pagsukad, sa pagtukod sa simbahan, o sa pag-abot sa Biblia. Gingon nga, ang labing suod nga kaabag sa simbahan mao ang inganlan nato the word of truth nga mao na bala ang kasulatan, apostolic traditions nga ang simbahan dunay sukaranan. Busa kanang ingon sa atong makaigsunan nga ang Iglesia Katolika dili tinuod kay nanudlo og mga pagtulunan nga wa sa Biblia o supak ba sa Biblia. Ang nakapurke ni John kay wala mo itugan unsang pagtulunan sa simbahang Katoliko nga supak sa Biblia. Makadumdum baka sa imong gipangutana nga nagtudlo ang Katoliko ang mga supak sa Biblia. My humble question to you is, what is the particular teaching found in the Bible which is not written in the Bible? Nga nanudlo ang simbahang Katoliko o mga supak sa Biblia. Di ba riya? Nagsupak sa Biblia. Ako na lang itong kanimo. Ang ato makaigsunan nga mga dili Katoliko is di nagingon nga Sunday is Sabbath. Nga ang Domingo adlaw nang ipapahulay. Dili na mabasa sa Biblia eh. Kaya ang ipapahulay nga atong mabasa sa Exodus 20:8-11. Buhata sa unom ka adlaw ang imong buluhaton. O ikapito ka adlaw mao nang igpapahulay mo ng Sabat. Sa kalendaryo tanaw, the first day is Sunday. What is the seventh day? Is Saturday. Mo na Sabat. Mo na mabasa sa Biblia. Exodus 20:8-11, buhatas unong kadlaw imong buluhaton. Pero ikapito ka adlaw imong igpapahulay. That is the seventh day, and the seventh day is Saturday. So where can you find Catholics nga doon ay mabasa nga ang unang adlaw sa simana, nga mong Domingo, igpapahulay. Why mabasa na? Ang atong tubag na, with due respect to them, wa sila kabasa. Wa sila kabasa, moingon sila nga, why mabasa? Basa sa Leviticus 23:29. Ningon ang Diyos, ang unang adlaw sa simana, tanawang kalendaryo, kung saan ang unang adlaw sa simana? Sunday. Ang unang adlaw sa simana, usa ka adlaw ng igpapahulay, usa ka adlaw sa pagsimba, way buluhatong bugat niya ng adlaw. O basa? Niya man akong ginigibasa. Leviticus 23:29. Og sa San Juan 20:16, pagkabanhaw ni Jesus, ang iyang mga apostoles nagtigom og miadto sa dakong lawak aron pagsimba sa Dios atol sa unang adlaw sa semana o Domingo. Moingon bunagi atong Ginoo, that is their freedom. Taken for granted. No. Ngano man, kay ang Ginoong Hesus misud sa lawak nga gitiguman sa mga apostoles sa ilang pagsimba unsang adlaw? Adlaw nga Domingo. Jesus was there. Jesus' presence is so valuable to us nga ang Domingo gihatagan ni Jesus og panalangin alang sa iyang tumutuo kay nabanhaw siya. 1 Pedro 1:13.
ang pagkabanhaw ni Kristo naghatag kaligon sa pagtuo nga dili matarong, resurrection. Nasad sa San Juan 17:15. Gawas kon si Kristo na banhaw, way kami sukaranan sa pagtugan sa katinuod ang among gipamulong. It is founded upon the truth that Christ speaks out his doctrine, and he was risen on Sunday. O bao nga atong gibasa sa Leviticus 23:29, naay mabasa. O palitan wa na niyong basahi. Ayaw mo pagpatuo nga, kung wa ka na niyong basahi, naaman. O kamo mga igsoon nato nga interesado ba sa Leviticus 23:29. Ang unang adlaw sa semana, Domingo man na. Adlaw ng papahulay, adlaw ng sisimba, way buluhatong bugat nga himuon niya na. O ato nang natupag. O Brad Rudy Ricasa. Daghang salamat Plansok o maayong hapon sa tanang ginatong mga televiewers, labi na gyud sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Winnie Miro, Erwin Gokong, og ni Genesis, Veronica and Mary Lacasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Arita sa kasulatan Bansok sa gipadayag 22 tudling 5. In the throne of God there shall be no more night, and they will not need lamps or sunlight, because the Lord God will be their light, and they will rule as king forever and ever. Sa Binisaya pa, dito sa gingharian sa Dios, wala na gabi o dili na sila magkinahanglan og masuga o kahayag sa adlaw. Kay ang Ginoong Dios mao na may ilang kahayag. Gipadayag 22:5 klaro kayo nga dito sa gingharian sa Dios wa nay gabi. Sa Salmos 99 tudling 6, Moses and Aaron were praised, and Samuel was one who prayed to them. They called to the Lord, and the Lord answered their prayer. Salmos 99, tudling 6, ang Ginoo nitubag. Matod pa dito, si Moses o si Aaron, mga pare, misangpit sila sa Ginoo, o gitubag sa Dios ang ilang pag-ampo. Sa tubag, kini mga pare, kung mag-ampo, tubagon sa Dios. Nga naman sa Bansok, sa Malakias 1:9, sa maayong balita Biblia nagkanayon naman sad karon kamong mga pare, sulayin ninyo paghangyo ang Dios nga kaloy-an kamo, dili tubagon sa Dios ang inyong pag-ampo ug inyo ra kanang sayop. Kung pangutana ani Bansok, wa ka ni makasumpaki Bansok ang Salmos 99:6 ug ang Malakias 1:9. Paliw ko na kog patin-aw ani Bansok. Salamat kayo, Brad Rudy. At glance sa atong pagtanaw na, truly, there is a contradiction. Nga naman, Salmos 99:6 nga, ang mga kaparian, sila dunggon sa Diyos lang pagampo. Pero pagbasa nimo sa Malakias 1:9, kamo mga pare, dili nako dunggon ang inyong mga pagampo. Oh. Sino pagkiyay na? Pero naigitulos Ginoo nga sumpay ana o mo husay ana. Naa sa panultihon 15:29. Nagyon Ginoo sa panultihon 15:29. Kung ako sa katao nga matarong og buutan, maminaw ko niya o gihatag ko iyang ipangayo. Pero kung sa katao nga maghimog kasalanan o kadautan, dili ko maminaw siyang pagampo, dili ko ikahatag kaniya iyang ipangayo. Gawas ko mangayo og pasaylos kasalanan. So mao na. Doon ay mga pare atong nabasahan, mga pare sa Judaismo nga sila nagbatinud-anon sa mga sugo sa Dios ug pagampo, ginungog sa Ginoo. Pero doon na sa mga pare nga matud pa sa imong gibasa sa mga bahin na mga pare nga gibalitad nila ang mga pulong sa Dios. O tungod iyan na nakahimo sila kasalanan, dili maminaw ang Dios kanila. Mao na. Ang katong mga pare nga buutan, matarong, paminawon sa Ginoo. Pero kadtong pare nga personally silang tawhanong kahuyang nagbalitad na sa kamatuoran, dili na paminawon sa Ginoo. So, mao na husay. Ang husay mao nga kung buutan nga pare, matarong nga pare, paminawon sa Ginoo. Pero kung balitad sa kamatuoran, maghimog dautan, dili na paminawon sa Ginoo. So,
Wa na'y kontradiksyon ng Biblia. John Porca. Salamat, Brad Sok. Nag-ingon ang pangutana, Brad Sok, kini maguslinog ning hitabua. Ang Santo Niño. Kanang ribulto sa mga Katolikong Santo Niño, mao na'y hinungdan sa linog. Matud pa sa SDA, ilang gisimba, unsa milang gisimba? Ang larawan nga bato. Unsa may itong katinawan ni Brad Sok? Kung babasa ra ba sa Exodo 20, versikulo 1 nga 3. Sayon kayo ang pagbalitad, sayon kayo ang pagpamakak, sayon kayo pagbutang-butang. Kung dili sila mo tidlom, kung doon ay usa ka kamatuoran nga atong ikalantugian. Ang larawan ni Senyor Santo Niño. Matod pa, gisimba. Kutob diha. Nga larawan man na, kahoy man na, bato man na, ganong simbahon, ginili na sa Ginoo. O mapasa na sa Exodus 20, versikulo 3, 4, 5, na yun Ginoo nga, ayaw mo paghimog Diyos, larawan sa mga bakak nga Diyos. Di ko gustong maghimog mong larawan, o magasimpa ni Ana. O kung sana, larawan sa mga Diyos. Pero larawan sa mga balaan, nasa Ezekiel 41. Ezekiel 41, 8-9. Dito sa templo sa Diyos, sa Jerusalem, hilabi ang dakua, the Temple of Jerusalem. O doon ay dakong altar. O doon ay mga larawang linilok o sinal sa larawan sa kirubin. O larawan sa tao. Balaan nga tao na. Nilibutan di ang larawan sa taong palahubog o magkasasala. Balaan nga tao. Nay larawan nila. O simbolo ni Kristo. What is the symbol of Christ? The lion. One of the images diya sa maong dakong altar sa templo na ay mga linilok nga larawan. Buot ba nato sabton nga ang Dios ni supak rasad siyang kagalingon? Siya pangingon ayo paghimog mga linilok nga larawan? Wa magsupak ang Ginoo. Kay Ginoo usa ka maalam mo. He distinguishes what is right and wrong. Kung maghimog kag larawan sa mga Dios, gidili na. Pero ang Ginoo nagsugo nga makahimog larawan sa balaan. Ngayang gisugo asa mabasa. Mabasa na to sa Exodus 25. 15, 16, 17. Moises, daol ka na ko. Ginoo niya ako. Moises, paghimog linilok sinalsal nga larawan sa anghel o kirubin, sa ulay nga bulawan. O humani moghimo niya na maong linilok sinalsal nga larawan, ibutang masikakilid sa Holy Tabernacle. Kadtong kahon nga diha ang balaang mga butang. Butang sa kilid. Kay maabot ang panahon, nga musulti ko kanimo mangita ka kanako di kakikta. Makadungog ka kanako ikaplagan nimo. Ug nakadungog si Moses pag sultis Ginoo di siya kakita. Pagadto niya sa Holy Tabernacle, masikakilid iyang nakita ang anghel kirubin nga ang gisultis Ginoo ilang gilitok diha silang baba. Dungan gyud. Sibog si Moses nga unsa man ang larawan ni sulti. No. They were really instruments of God nga nisulti. So, bot na pasabot nga, naibalaan nga larawan. Nai Dios nga larawan. O kanang larawan nga atong butang Santo Niño, wa ta magasimba niya na ingon nga Dios. Kundili pagtahod. Kaya naa sa Ezekiel 28:8, tahuran ninyo ang mga butang nga balaan. Kay kung ninyo nang pasipadan, silutan ko kamo. Na sa kaalam size 8 ang mga butang nga sagrado tagda na sa sagrado nga paagi kay masagrado sad ka. So mo na mga larawan nga balaan ato nang hatagan ug pagtahod wa nato simbaha ingon nga Dios dili na mao gisulti sa Iglesia Katolika. Kay Iglesia Katolika na ay basis Biblia na sa Salmos 96:4 ningon ang Ginoo dinhi og gimuni gitamod sa Iglesia Katolika. Ang Diyos mo'y labing taas o labing makakagahom. O gihatag ninyo kaniya ang labing taas nga pagampo. So na, labing taas nga pagsimba. So Diyos man, siya labing taas. Pero doon na ba'y pagsimba nga dili para sa Diyos? Balaan, santos, na isimba. Asa mabasa? Daniel 2:46. Og si Nabucodonosor, nga giayo sa Diyos pinaagi ni Daniel, nga hapit na mabuang, hapit na mamatay, giayo sa Diyos pinagin Daniel. O niya paghibalik ni Daniel, paghibaw ni Nabucodonosor, nagdagan siya, mihapa o misimba ni Daniel. O, gipadlong ba ni Daniel, ay kong simbaha kay tawra ko.
Naibawa si Daniel nga it was kind of respect usa to kapaagis pagtahon gagikan sa Dios ug ngadto sa balaan nga nag-ayo kaniya. Gisimba si Daniel. Una mabasa sa Biblia. Ikato yung nangutana na ron. Murag nisinya sa man. Na magutay, may nungdanon kayo mga paybaw. May nungdanon nga paybaw atong tagdon, ug lantaon, karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Magisod balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Sa Cebu Catholic Television Network, CCTN, nga atong programa tadlas sa ubang mga nason. Makita ta nila o madungog sa tanila pinagi sa highly increase of sciences. Muna karon niya, uban nato niya si Brad Jules Turifel, atong igala nga makugihon kayo sa pagpanalipod sa pagtuong Katoliko. Mapaubsanon o dili mo insulto sa mga kaatbang. Unya si Edwin Paraguso sa ni ka Catholic Lay Minister, Catholic Faith Defender, tungas sa kabukiran aron pagsangyaw sa may balita sa Ginoo. Nasuwat sa 1 Timoteo 4, 13-16, magtuon ka sa pulong sa Dios. Puy-a ka na, puy-i sa kinabuhi nimo, ipaambit sa uban, maluwas ka. Maluwas usab kadtong namati kanimo. Niya si Brad Edwin Paraguso. Mayong hapon, Brad Sok, o sa dili pagkumuta na kung greetings ako ang sa among parokya sa Puklik, si Kasing ni Maria, among presidente bago sa lay minister na si Brad Nestor Bacon, bago saan nga natong mga pari diha, ang atong team pastor, si Father Benjamin Traso, mayong paglantaw diha. Ang akong pangutana, Brad Sok, mahitungod aning nahitabo karon nga katalagman, Brad Sok, niya pila nagyud ka adlaw nga ipasa ang mga video sa akong manghod gikas Texas kay dunay usa ka kay ako taong manghod ko kay pagtuo ba nga kini nanagna bitaw usa ka Nigerian niya, specifically ang Pilipinas iyang gisgutan nga kuno ang Pilipinas ikastigo kay na ulit po na kuno sala unya doon na pa'y gitawag na idolatry, daghan pa ito siya kuan dunay grabe ang homosexual unya magpili pa kuno ang sa iyang bahin ba magpili ang Ginoo dinhi sa kay pinangga man ang atong nasod, magpili kuno leader nga batanon. Mao ni akong pangutana, Brad Sok, nga nining bag-o karong panahon doon na pa ba'y gitugutan nga kung ato siyang tan-awon, Brad Sok, atong kuan mura nagkaistorya sila sa Ginoo ba yung patoo unya doon na po ba gitugot anang gitawag mga propeta unya kaduha, Brad Sok, kinsa may the last prophet sa bag-ong tugon. Mao na akong pangutana, Brad Sok. Salamat kayo, Brad Edwin Paraguso. Dito sa usa ka lugar doon ay Niger kining Negro niya nanagna niya ning katapusang panagna niya gingon nga
gihisgutan gyud ang Pilipinas nga padadag kastigo kay naghingapina ang mga kasalanan sa mga Pilipino. Yang isgutan pa nga idolatry, kasimbang mga Diyos-Diyos, unya mga homosexual, kini mga immoral and against the ngalan nato the commandment of God using our body. Nga homosexual, sabot nga na mga lalaki nga mangita sa ikadog nga isig ka lalaki, niya babae nga mangita sa ikadog sa babae, o niya kanang masturbation. Dili man na kay makita sa Pilipinas. Sa lalaing dapit sa kalibutan na anak, mo na nga ang tagna na nasuwat sa Biblia, basi gibasa lang niya na sa Jeremias 29:17. Nagingon ang Diyos nga tungod sa katawhan, nga naghingapin na ang ilang kasalanan o kadautan, padadaan ako silot. Nagisgot og silot, bagyo, linog, kayo, hulog ag gubat, niya kini nanghitabo sa ato. Sa atong kalibutan, gubat sa ubang mga nason. O kanang mga sala nga hisgutan, naana sa ubang mga nason. Pero gitiming-timing lasad niya ang ato sa Pilipinas giag kalilisa nga linog. So iyang giangkon mo na nga with your respect we put our doubt upon him. Sa dakong pagtahon aduna tay pagduda kaniya. Kay naa mas kasulatan nasa Isaiah 8:20. Kung doon ay mga taong magpakita mga kahibulungan, mga panagna sa manera, measure him. Ngadto sa kasuguan ug sa pamatuod. Unya makita kay ng tawhana nga naghugaw og kinabuhi dautan dili matarong, duda ta. Masigi gamit sa siyawa. 2 Corinto 11:43 nga ang yawa magpakaanghel sa kahayag aron sa pagtintal kanato. Mo nang Brother Edwin atol na nang iyampo nga mga panghitabo uban sa atong hiniusa nga pagampo ug pagpugong pagpagasa pagbinutan, kita ray makatabang, kita ray giagdas Ginoo aron nga mobalik kanato ang kalinaw kahusay. Niya si Brad George Torrefield. Dahil salamat pasok, may hapon kanimo niya, may hapon karatong tanan, ilabi na sa itong mga televiewers nga kanunay nga nagsunod niya itong programa, ug sa mga online viewers sa FB nga naglantaw karon, mayong paglantaw karatong tanan. Nga kong greetings diya sa Mualboal Cebu sa kapikas nga si Lourdes Ferrer Torrefield nga naglantaw karon niya diya sa poblasyon ni Tapi Bohol, sa kuigagaw nga si Ate Arlene Garcia Cadadas ug sa iyang kapikas nga si Kuya Badoy. Diya sa Katarman Liloan Cebu, si Brad Rumbil Sotirol nga kanunay nga nagsunod niya itong programa may paglantaw karatong tanan. Kung pamunta na basok gikan ni sa usa ka punagin basok ba, naasay komentaryo basok, naasay pangataki sa Katoliko niya mo ni iyang kuan basok. Atod pa niya nga dili ba nga ang tanang pagpadayag sa Dios o divine revelation nahingpit naman ni Jesus. Nganong ang mga Katoliko naa pa may ipangduga nga mga butbuot nga mga pagpadayag sa Divine Mercy, ipadayag kuno sa Madre, nya naa pa daghang mga klase sa Maria, sama sa Fatima, Guadalupe ug uban pang mga katutuo. Nya matud pa niya nga wala pa day mahuman ang inyong Ginoo sa pagpadayag nga nahingpit naman unta kang Kristo. O basin gituyo ra na ninyo aron daghang income sa mga rebulto, kandila, buwak, t-shirt, accessories ug uban pang mga merchandise. Mo ni iya ako ng basok pag usam na ka tinuod basok pali ako pagpatinaw ni basok. Kanang gipahayag nila nga dunay mga gisgutan nga divine mercy, nagtuo sila nga doon na ilayan sa revelation. Nasa Ebanghelyo ni San Mateo, Yaso San Mateo. Nga ang panagna kutob ra ni Juan Evangelista. So doon na naging magtagna-tagna, doon na natakay ang tagna ang gisgutas balang kasulatan, kutob ra ni Juan Evangelist, dili Juan Bautista. Katong gibunyagan, mo'y nagbunyag ni Jesus. So doon ay mga tagna-tagna, doon ay mga
personal, eventual prophecies. Doon na pa yung mga tao na niya na. Pero kanang lang na itong doctrinal prophecy, period, kutob na ni John the Evangelist. So di takatuog na yung mga tagna-tagna kay nasuwat na ang tagna nga kutob na ni Juan Evangelista. Kutob na diha. So kanang ingon nga na yung mga umahayag si Divine Mercy, uwan pa, na may Divine Mercy nga ang mga obispo dito sa Europe nagpahayag nga ayaw ni tuhoy kay dili ni tinuod nga siya linamdagan. Kaya nagsuwat man ni siya og usa ka libro nga nag-ingon nga kanang libroha iya sa Dios dili tinuod. Nana sa Isaiah 34:16. Mingon ang Dios, doon ako'y libro basaha. Unya ang Espiritu Santo mo nagtigom nini. Ug way nakuwang nini siyang kauban. Doon ay kauban ng Biblia. Asa mabasa na sa 2 Tesalonica 2:15. 2 Tesalonica 2:15. San Pablo nagsulti. Sa pong San Pablo, mao ni atong tamdanan sa pagtuo ang balaang kasulatan o ang mga pamulong sa mga ginikanan. Tradition, iabot niya basabot, apostolic tradition. So na, gisulti na. Doon ay pare sa Biblia. Tungod sa Isaiah 34:16. Walay usa nining librohang nakulang. Doon ay kauban. Kauban sa Bible, mo ng apostolic tradition and the magisterium of the church. Dito malimot ana. So, mo na iwan nila mahibaw at tingali. Ngayon, mo to si George Torrefil. Diyaman si Dong Dennis Bacolod at sa paminaon. Mayong hapon, Brother Sok, o sa tanan natong mga televiewers, mayong hapon. Una ko, mangutana, Brother Sok, ato sang greet si Tatay Dudong Linchua kay birthday niya gahapon. So, belated happy birthday, Tay. Happy birthday, Dong. More years Oo, of your service and love for God. 83 na siya. Ha? 83. Oh. Kagahapon. Yes. Oo, niya. Kagahapon po, mo'y katapusang pagpakita ni Mama Mary dito sa Fatima. Kapistahan, bali sa Our Lady of Fatima. Okay. Pila to katuig siya nga nagpakita sa Fatima. Pitsa 13 yun na. Mura bang maingon na to? Padong ba nga kanang para sa mga insect, di malas karon 13. Pero di ay disprove ka na ni Mama Mary. No? So di siya mutuo pitsa 13 kay nga di malas kay pitsa 13 mo gani siya napakita. No? Ako mo tana so kini laging sa mensahe sa Our Lady of Fatima kana bang 3 days darkness. Unsa man gani tinuod ba ni o istorya ra gini or og naa na ba gid ni? May kaning 3 days of darkness, wapan mo na mahitabo. So, mahimong mahitabo. Pero ang usa ka dakong milagro anang October 13, katong the miracle of the sun. Mao nang milagruha nga ang tanang mga nations kalibutan nakasaksi, nakabasa niya na they admitted it was a miracle. 70,000, imagine that. Nga pag-abot sa miracle of the sun, nga gitagna sa mga gipaybawas mga bata, si Jacinto Francisco, si Lucia, nga mo nang adlaw, mo nang orasa. Tuyok ang adlaw. Di lang tuyok, nagtuyok, kadaghan kay nindot kay kayo, pero kulor, niya nahog. Ang mga adlaw. Siyangit ang mga tao, 70,000 na. Ya, human man to ang pag-uwan, lapok sila. Nibiya ang adlaw. O kadtong ilang mga lapok nga nagito, silang lawas, nangawa, ang bisag unsan lang gigamit nga mga rosaryuhan, uban pa, color gold. And all sick persons, nangayo silang sakit, sa cancer pa. That was a miracle of God through the Son. Muna hilang dumon kayo, the role of Mary. Nga atong mahal nga inahan gamiton sa Dios siyang anak aron pagpaybaw unsa ang kamatuoran. Ang kamatuoran kinahanglan pribahon sa ebidensya. Pribahon sa tinuod nga mga milagro.
Niyaman si Glenn Buutan Glenn Kimud. Dahil salamat Badsok. O sa dili pa ni ako ang pangutana, ako sang i-greet dito ako mga kauban dito sa Liluan, dito sa San Roque Yati Chapter, sila si Anthony Canillas, Domingo Laturi, Steve Lugasao, uban na lang ako mga kaubanan. Gahapon Badsok dito sa Amoa, doon naman may silingan dito nga protestante. Ningon siya nga kani murag atake na gini. Ningon gid siya nga ang kanang cross na to nga larawan ni Kristo taas man og buhok, dapat kuno mubo gyud ta kuno na siya buhok kay di aman sa 1 Corinto 11:14 nag-ingon ang mausab nga kinaiya wala ba magtudlo kaninyo nga kung ang lalaki may buhok nga taas kini maoy usa ka kaulawan kaniya. Sa man katuba kani ba to? Kultura sa mga Hudyo. Ang kultura sa mga Hudyo, ang babae, tagas buhok, mo kuana moabot bisan sa saylo sa sampot. Pero ang lalaki, ang iyang buhok, kinahanglan mo tungtong la sa baga. So mo ng picture ni Jesus Christ, ang buhok niya tungtong sa baga. Culture of the Jewish people na. Mo na nga, wata ba sa'yo, dili kay pareha sa tupi ni Dennis Bacolod nga, pinaupaw ba style ba, pinanagya pa yung buhok. Dili ko na culture na sa mga Hudyo. Nga ang babae, kung taga sa buhok, musaylo pa sa sampot ang buhok. Pero sa laki, kultura tungtong sa baga. That is Jewish culture for men and women. Wala nga sakto na nga itong Ginoo, taas ang buhok in comparison sa atong kultura sa Pilipinas kay putupita o wag mubugay kayo. So mo na nga dili ta maglali sa ng buhok kay wa mo dito asa ko dito, but the book that tells us about the culture of Jewish mo na siya. Babae gani mahimong selos sampot, pero sa lalaki kutob ra nga utungtong ang iyang buhok sa baga. Yes, Dennis Barquez. Daghang salamat Badsok og mayong hapon kanimo ug sa tanan nga tan-aw sa tong programa katin-awan sa pagtuong Katoliko. Greetings nako ni Attorney Mark Johnson Cesar dias Mandawi ug ni Brad Alang Tanggapan. Badsok, akong pangutana kining nag-viral karon nga post nga diha sa Biblia Badsok nga dunay ginganlan og sea monster kining gitawag og Levitan. Matod pa diri Badsok sa mga komentary nga kining sea monster nga naa sa dagat nga gitawag og Levitan nga naa sa libro sa basahon ni Job ug sa Isaias. Dunay nangutana Badsok kung tinuod ba ni nga dunay mananap nga gitawag og Levitan ug unsa may sugo sa Dios Badsok aning mananap nga kining usa ka mananap dili man ni madutlan og kahimanan or armas ug mao ni Badsok nga motapos sa kalibutan kining gitawag nato og Levitan. Unsa man ni Badsok, duna ba ni say pasabot sa Biblia or mananap gyud ni nga literal nga motapos sa kalibutan? Palihog patin-awan ni Badsok. Kanang panultihon nga libitan mo matapos kalibutan. Dili ba dili kanang pulungaw dili na tinuod. Tell me tag libitan a sign of strange monster, that will be sign of this second coming of Christ. Mingon ta nga ang libitan mo na matapos kalibutan. Tell gi diretso na waton iba. Kanang libitan na man sa balang kasulatan. Mananap na siya pero well way gi sumpay nga kung muguwa na ni mananapa doon na tapos ng kalibutan. You cannot come across that in the scripture. Na inasigutan nga libitan na sa book of Job. Pero mananap na sa dagat. Niya sama sa dinosaurs. Dagko kayong mananap na itaas kayong tiil sa luyo, niya muburag tiil sa bus, uban pang mga dagway sa dinosaurs. Pero it ended. Natapos na. Di nakakita og mga dinosaurs alive. Sa ito pa, that very culture is not perpetuating. Kutob ra sila yung panahon. Muna nga, na yung mga bukog nga dagko kayo, magtuo nga doon nagitinuod nga dinosaur. Ay libitan nga dagko sa kayong mananap, pero that ended. Dili way mga mananagat o nasa dagat ng panginabuhi nga nagkakaplag pag mananap sa dagat nga naglibitan. It ended. It's only given a time like the dinosaurs nga their period of existence ended. Tapos na.
Wala siya, way giingon nga guwa na tapos ng kalibutan. Guwa sana sa mga pamakak. Oh, Dennis Bacolod. Patsok, kini bang dunay ni ingon ba nga ang mga nasod nga pobre kadaghanan mga Katoliko, nga daghang Katoliko. Mo nang inumdum lang ko naingon si Bishop Bacani nga pagkadto niya Malaysia nag-iskot sa may tungod sa pagkatoliko, niingon ang mga Malaysiano kuno, niingon nga magkatoliko me kay aron mapareha mis Pilipinas pobre. Nganong ingon man ni ani Padsok na may pagkatinuod pa sad ang kasagaran sa nasod nga pobre katoliko. Kasagaran sa mga dato nga nasod jutere kay katoliko. Oh, namay sulting Ginoo, bulahan na makabus kailang gingarian sa langit. Ya, kabus ta, kabus sa kasing-kasing og mga mithi mapopsanon sa atong lipay Ginoo. Kabus nga guwa tayo dagkong bahandi, malipay sa ta. Kaya nga naman, guwa kita bahandi nga pamalit ng mga kinahanglan sa atong pangandoy ba. Kaya wa tayo kwarta, that's blessing. Nga mo na nga, ang Ginoo, naas Biblia, bulahan na makabus, kailang gingarian sa langit. Wa may yung Ginoo, bulahan na mga dato, kay makadto naglangit. Wa, lipay kay ta. Oh, pero dili na tinuod ng pobreta. One of the richest country of the world, small nation, but very rich. That is Philippines. Why? Daghan man ta mga resources. Natay dagat, natay mga tinubdan, natay mga kahoy, natay bukid, natay mga langob nga natay mga nanlubong nga mga bulawan, etc. Pero doon ay mga doon ay mga dato nga sanay nga maghakop sa tong bandi, sagdal na to sila. Dila mosunod nila kay di na mo hunong na matag kabulahan. Daghan na kay tag kwarta parehan mo nay relo pero dili mahalon. Bulahan kayo. Nay mga tihos dili mahalon. Imong ipon clear and tinuod dili artificial. Your blessing. Mara bitaw. Lain ko bidya lang tinuod. Rich country the Philippines is. Ang atong nasod puno sa daghang mga bahandi. O puno sa mga matuhuon. 85 or 90% of people of the country Philippines are Christians, Catholic Christians. So mo na dako na kabulahan na nato. Nili na ta magandoy na nga dato pero sa request Ginoo. Kay mahimo tag hakog kay magkadaghan tag kabahandi magkatubo sa natong kagog kay di man nato gusto nga atong bahandi nga daghan na kuhaan pa. Dungagan dili kuhaan. Muna madaw hinuon muna may tag kuhaan pobreta kay igo-igo ra niya. Nay mangayo na to diya bahin lang tanong. Lipay pang Ginoo ana. Ginagmay na to, ginagmay siya na itong hatag, pero wata magdinaw. Muna nga di ta masina nang mingon nga, what? Would you like me to go to Philippines? There are many poor person there. Don't say that. Okay. So much so, ang atong nasod, napuno sa bahandi nga gipaabot sa Ginoo. Daghang mga matuhon, daghang mga Katoliko, naastinod nga simbahan, niya naadiha ang atong pagpuyo sa buutan matarong nga kinabuhi, magalipay sa Ginoo. Pero daghan na kay tag dato, daghan kay gubat. Nga naman, maginilugay man ng mga dato sa ilang bahandi, simentas kita pobre, o may ilugo nila. Sigil mo kaway na kay bahandi ano no, may kami jutay, pero makakawami o panagsa, kaupat sa kadlaw. Ang ubansan, bisag kaduhara sa kadlaw, busog na may isok. Dili kay kaduha, bisag kausaram kaon sa kadlaw, tambok lagi ang pumisok. Nga naman, kay di man na may grasya. Wala nga, dili kay tamasina ng mga dato. Magampo ta madato ta. Magampo ta madato ta. Madato sa grasya sa Ginoo. Dili sa bahandi nga kalibutanon. Kay kasagaran malimot ta tungod sa atong bahandi, malimot na ta unsay sakripisyo kay sakay eroplano, sakay gwapong auto, mo na ilakaw, mo na mudlot tiyan, high blood, patay. Mo na kita magkadaot, wes pa yan kay ulcer man. Kay kanang ulcer, maayo mo nagkaon lang tag linogaw. Buwan, no.
bitaw. Ang tinuod mo nga, atong dawaton ang kamatuoran. Tinuod nga, tingali pobritas mga butang nga mahandi nga kalibutanon, pero dato ta sa grasya. Dato ta sa kinayahan. The most beautiful natures found in the Philippines. Nindot kayo. Atong kadagatan, atong mga kasapaan, atong mga daghang kaayong buhagay sa tubig nga tinaw, grabe. Nya, daghan sa mga Pilipino karon nga nasa kabukiran, mga buti ng edad og 80 kapin o sagatos. Nya, si Sok nagkadungog ko nga wa man ni uma pero saylo na masa Salmos 90 versikulo 10. Salmos 90 versikulo 10. Ang naandan nga kinabuhi sa tao, 70 ra. Pero musobra, pakapin na nas Ginoo. Wala na pakapin. Mga igsoon, salamat kayo. Diyan doon ay mga pasalamat sa taga-Talisay na nalipay kayong Talisay. Usa sa bantugang tao diya sa Talisay ang atong nasa education, the highest position of education nga. Sa iyang pangalagad, ug daghan diya pa siya kita sa Talisay nga na ang tanang serbisyo para sa makabos. Grabe. Kanagong Talisay na ay ospital, district hospital, way bayad ang tambal, way bayad ang doktor. Na eskwelahan diha, way tuition fee. Ang mga bata ang eskwela pilig kurso ilang haon. Hangtod mahuman, wa sila tuition fee. Sa daghang kay mo graduate sa Talisay nga mga batanon. They are the future of our country. Ang tao nga naikaalam na edukasyon sa ospital. Daghang mga kabos kay gobyerno man. Niya resita, lakaw lang tao, papel na, matambalan na yung papel, naigaatang anak. Masama na yung papel manang. Resita ni Dong, ambi, dayon palito na, naigiandam nga salapi ni Mayor Samsam, pagbayad sa laboratory test, tambal, way bayad ang doktor man, way bayad ang tambal. Ang tambal, resita, transform into real medicine nga dadon. Niya na sa Talisay. Kunya, luyo sa karaang munisipyo na upat kadagko kayong buildings. Kay mahuot naman ang building ron sa eskwelahan sa Talisay. Tuos kadaghan sa mga eskwela. Muna upat kadagko kayong buildings sa luyo niya na sa mga barangay. Nga gihimo sa mayor nga daghanon gyud ang eskwelahan. Kay daghan na kay mga kabataan nga gusto mo tiwas og mga kurso. Og mo livelihood na sa lagtang na training diya sa mga nagalalain skills nga magatiwas ang mga batanon, doon ay certification, magkatrabaho ng bisag unsa nga trabaho nga bugat. So kini ang Talisay nga tanaw sa katawhan sa kabos. Kada Huwebes gina ang mayor nagdaa sa mga doctors, mga tampal, mga engineers, tanaw kung sila daot sa barangay, na abogado, kaya doon ay mga kaso dito sa barangay, masulbad ayon. Kini ang inadlaw kanunay nga pangalagad sa kabos. Nalipay ang mga taga-Talisay. Kana sa pamunuan ni Mayor Samsam Golias o ang iyang kapikas kongresuman sa First District, nagasuroy sa mga barangay, nangitaon sa ikatabang niya. Kini ang ipaabot sa mga tao. Pasalamat sa Diyos. Niya, uban ka na ko karong hapuna, atong mga kauban si John Porca, si Rudy Racasa, niya si Edwin Paragoso, niya si Dennis Abarquez, George Torrefil, Dennis Bacolod, Dennis Abarquez. Kini atong mga kauban og si Glenn Kimod tudong imong apelyido. Okay. So salamat kayo sa pagduyog nato ni atong tulamanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Atong baruganan maong simbahan nga gitukod sa Ginoo. Haligi og patukuranan sa kamaturan ang simbahan. 1 Timoteo 3:14. O ang atong patukuranan sa atong mga panudlo, balaang kasulatan Biblia, apostolic traditions, and the authority of the church magisterium. Salamat. Ang Diyos magapanalangin kanato. Tagbo-tapuhon ning atong tulamanon. Katinawan sa pagtuo. Salamat, ang Diyos manalangin.